Welcome to Donmar TV News Channel. Ibahin ko lang yung topic ko. I'm sure napanood ninyo ang CNN debate, di ba? Ang CNN President debate, CNN Vice President debate. So, magbibigay lang po ako ng mga observations kung ano nangyari. Para maintindihan nyo kung ano yung situation dun sa CNN debate, baka nagtataka po kasi kayo ba't ganun sagot ng kandidato ko? Ay, ba't napuputol yung salita? Ano nangyayari? Bakit nag-aaway-away, di ba? Una-una po, ito, 5 points na nangyari sa CNN debate na hindi nyo alam. Unang-una, yung lugar doon, yung atmosphere, very tense. Very tense yung atmosphere doon. Pagdating mo pa lang, maraming mga guard, may mga baril. Oo, talagang tense. Talagang may mga baril, nakabantay, may mga escort kayo. Tapos pagpasok nyo sa loob, lalagyan ka dito ng kulay red Kala ko nga red tag May kanya-kanya kayong kwarto. O, kanya-kanyang kwarto. Tapos ang dami ng mga camera doon. So, very tense sa umpisa. Pero ako, wala lang naman ako. Easy-easy lang ako. May pagkain po sa loob. May croissant, may ganyan. So, a point is, it's a very tense atmosphere. Pag 4:30, lilipat na kayo doon sa stadium. Yung stadium, medyo ang laki. Magugulat ka, ang laki, ang grand. Tapos, mapapansin niyo po, sobrang lamig. Sobrang lamig na, kala ko masisira yung kamay ko. Ang lamig ng aircon doon. So, it's very tense atmosphere. Kaya kung nakita niyo yung mga kandidato niyo, minsan namamali, napuputol, pagpasensyahan nyo. O, iba yung... Tsaka ang daming camera. I think parang... Ilang camera ba yun? Tatlo. Tsaka first time sila magkikita sa isang small room May holding room doon Doon sila nagsasama-sama. So, tapos tatanungin ka pa ng mga reporter, how are you feeling? Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ka ba? Kala mo suntukan O, so, yun yung una. Very tense yung atmosphere. Kaya pagpasensyahan nyo, yung kandidato nyo kung president o vice president na medyo kabado magsalita doon. Kasi pinapatense Una-una kasi, itong CNN po kasi, wala pong problema CNN. Thank you CNN. Show kasi to Hindi naman to talk show Entertainment siya Entertainment. Tulong, pero entertainment. Number 2, nung kami ay nag-uusap-usap, di ba kami, nila Tito Soto, Sen Kiko, Walden Bello, and yung mga ibang kandidato natin. After 40 minutes, lumapit yung isang host sa amin. Ang sabi ganito we have to make it more interesting. Parang mababa ang views natin. We have to make it more interesting. Doc, yung sinabi mo tungkol doon sa ospital, maganda yon. We have to make it more, I think the word is more interesting, more lively, para mahaba yung airtime natin. Ayun na nga nangyari. After 40 minutes, sobra na interesting. Meron na nagsisisigaw. Anyway, I like Professor Walden Bello. Actually, magaling siya. Marami siya nasusulat ng mga libro sa abroad. Ako, 20 years ago, nire-research ko na yung mga libro niya. Kino-quote ko So, yun na nangyari. Nasabi nila na make it more interesting. Kaya nung nakita nyo, may party doon, 10 minutes, nag-aaway sila Professor Walden, si Sen Tito, si Sen Kiko. Ang tagal Balikan sa kanila ng 10 minutes wala nga kami airtime, hindi naman ako nag-ano. So, yun yung pangalawa na may halong show, may halong turo. Pero kung ako gagawin ko more turo. Number 3, mahirap yung mga tanong. Kasi yung tanong, surprise Surprise question pa na Ang tanong ay tungkol sa taxes. Tapos hindi mo alam sino tatanungin. Pipili lang ng dalawa. Taxes ay sasagutin ni Candidate 1. Candidate 2. Ako, nakita mo naman yung notes ko. Dito yung notes ko. Pag sinabi, taxes ay sasagutin ni Candidate 1, Candidate 2, naka-ano na ako, naka-ready na ako. Page 1. Nalagay ko na yung sagot ko sa taxes. So, lahat ng tanong sinasagot ko. Pati sa likod. Lahat ng sagot, ang bilis ko magsulat see, taxes habang sumasagot, naka-ano na ako. Tapos,
hindi naman itatanong sa iyo yung taxes. Oh, so sayang lang yung nasulat ko. Pero next na naman. Itatanong yung war on drugs. Naka-ready na ako sa war on drugs. Diba? Habang nagsasalita sila, sulat ko na. Bakit ko sinusulat? Unang-una, sobra ikli ang 1.5 minutes. Sobra ikli. Nakikita mo yung timer. Kayo pala nakikita nyo yung timer sa tabi. Ako nakikita ko rin eh. Kasi pag nag-ikot ka pa ng ang war of drugs, masama, nakahina sa bansa, di ba? Dumadami ang mga kriminal. Hindi ka na pwede mag-ganon-ganon. Kasi hindi mo na mabibigay yung points mo eh. Tat. Tapos, pag naubos yung 1.5 minutes mo, patay ang microphone. Kaya, ang daming kandidato nagsasalita, ops, putol. Bakit? 1.5 minutes eh. Discipline. Mabilis. So, kailangan mabilis. Tsaka yung ginagawa ko doon kakaiba. Yung iba kasi, syempre siguro na-overwhelmed sa area. Sinabi ito sa CNN kasi, Inglesera eh. So, feeling nila pang English. Hindi, dapat kausapin mo yung tao. Yung tao naman nakikinig eh. O, yung mga nasa squatter area, yun ang kinakausap ko lagi. Tsaka nakatingin ako doon sa camera. So, surprise questions, ika-cut off yung microphone, kaya mahirap. Kaya mabilis ako sa notes. Pakita ko sa iyo itong isang mahirap na tanong. Pakita ko sa inyo. Ganito nangyari. Kaya ako, maganda nga, kita nyo yung time eh. Ako, kita ko rin yung time eh. Pakita ko sa iyo sa group ko. Okay. Paano siya mahirap? Kaya nakikita ko yung iba, nababubble up. Mahirap talaga eh. Kayo subukan nyo, mahirap. Oo. Pero wala, sanay naman ako sa ganito. I mean, doktor tayo. Ayan ito Tinanong ako, kung last question, ano payo mo as ending and ano mangyari pag namatay yung presidente? Ito sagot ko. Ako po isang doktor, internist and cardiologist. Mahirap po maging cardiologist eh. Kami ang tumitingin sa code blue. Pag may namatay, pag may nagloko yung puso ng pasyente, we have to decide in 10 seconds, ito ba ang gamot? Ito, isang pagkakamali ko, pwede siyang mabuhay o mamatay. Yun stressful, pero sanay ako sa ganun. Dito sa gobyerno, marami kang advisor, pwede ka pa maghintay ng 1 linggo bago mag-decide. So, tuloy-tuloy yung policy. Ayan, nakita nyo 58 seconds na lang ako. Sinabi ko, code blue, kaya ko, mahirap. Diba? Mahirap naman talaga maging cardiologist. Ito, mga politiko nga, pa-easy-easy. Daming sarap ng buhay eh. So, pagtapos ko, konti na lang time ko, ano gagawin mo? Sinagot ko na agad. Na plano ng aming program ni Tuloy-tuloy Mayor Isko. Meron kaming Bilis Kilos, 10-point program. Madalas for the past 4 months, ito po yung ginagawa namin. So, tutuloy lang po natin to. Ako po ay isang doktor, 27 years. Yan. So, ending na eh. Sabi mo, last nyo na to, magsalita ka na. Ending mo na, 42 seconds. Mag-goodbye ka na. Libre ang serbisyo sa ating kababayan. Alam niyo, wala akong kaaway dito eh. Pwede naman tumakbo sa politika, walang kaaway. At sabihin ko na lang po, wala po akong campaign funds. Hindi ako tumatanggap sa kahit sinong negosyante. Kung tsatsamba tayo maging presidente, makaka-decide ako ng napakaganda. Kung ano yung mga decision nyo sa West Philippine Sea, sa mining, yun ang magiging decision ko. Kasi walang humahawak sa akin. Kaya ko tumakbo, Facebook lang, at sa tulong at pagmamahal ninyo. Yan. Kita mo, ang hirap nito 11 seconds to go. Ano gagawin mo? Diba? Sasagutin mo, 11 seconds to go eh. Syempre, alam mo naman ano sasabihin ko sa last 11 seconds. Dito ako magsaserve kung saan nyo po kayo ilalagay. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. God bless po sa ating lahat. Yan 3 seconds ayos ba? Ayos ba 3 seconds? Tapos. Sorry Nakita nyo yung last 3 seconds? Ayos ba? Katuwa nakita ko, nag-ting na siya ng 10 seconds eh. Kaya sabi ko, kailan sabihin ko na, prepared yung sinabi ko? Hindi siya prepared. Hindi ko nga. Naisip ko nga, kung mananalo ako as president, wala akong utang, walang mahawak sa akin. Naku, ang ganda ng pamumuno ko. Diyos ko, diba, first time. Tapos last 5 seconds, ano sinabi ko? Tutulong lang ako sa inyo.
Mahal na mahal ko kayo. Salamat po. Perfect. Diba? That's it. That's the core. It's so hard. It's not easy. Kaya sabi ko, ayots tayo ngayon. Hindi, I mean, ginagawa kasing game, mahirap naman. Biro mo 1.5 minutes, sasabihin mo lahat. Pero kung gusto nyo game, kaya ko yan. Madali yan sa akin. Diba? Cardiologist ako, 18 years ako nag-aaral. Alam nyo, bilang doktor, ang hirap. Sasabihin nyo, Dok, ba't hindi ka tumatawa? Paano ako tatawa pag hinawakan ko yung pulso? Actually, chinek up ko si Walden Bello bago nag-umpisa. Before, chika-chika ako sa lahat. Kinausap ko si Tito Soto. Sinabi ko, ang ganda nung tough hits. Pinapakinggan ko. Tunay, pinapakinggan ko tough hits. Sabi ni Tito Sen, 50 years na kami ng tough hits Sabi ko, ang ganda nun, ulitin mo. Nakakasaya yung tough hits. Volume 1, Volume 2, nakakatawa. Si Sen Kiko, pasalamat ako sa pinadala niyang pagkain noon. Maganda usapan namin. Si Prof. Walden, chinek up ko, sabi niya, I have low blood. Sabi ko, chinek up ko heart rate niya. 100 heart rate Sabi ko, Professor Walden, medyo mabilis. Sabi ni Walden Bello, tense po ako Tense daw siya. Yun na nga, na tense. So anyway, yun po, mahirap bilang cardiologist, talagang life and death Kami, bago namatay pasyente, ako magdi-decide. Kaya itong mga dito sa politika, easy lang to. So, yun pa. Tapos, sasabihin ko na lang sa mga CNN, thank you, pero tingin ko naman medyo a little unfair. Huwag nyo quote-unquote, a little lugi ako sa tanong. Paano ako naging lugi? Kita mo ang style, Wala pa akong galit sa CNN, thank you. Una-una, tinanong yung isang kandidato, ano masasabi mo sa pandemic? Okay. Tito Soto ata. Next, iba tinanong, ano masasabi mo sa pandemic? Okay, ready na ako sa pandemic. Doc Willie Ong, hindi kita tatanungin sa pandemic. Anong gagawin mo sa ibang bagay? Magaling ka na sa health Anong gagawin mo sa ibang bagay na hindi pandemic? Kita mo, trick question Sabi ko, kaya ko lahat ng linya, kaya ko na maaralin lahat yan. Tagal ko na yung naaral 3 years, ano mahirap dyan. Diba? Pero syempre, dito sa pandemic, mas malalim yung alam ko, buhay ang kailangan dito, diba? Magaling na kayo magtayo ng tulay, expertise nyo na. Titingnan ko na lang kung tama yung ginagawa nyo, kung maapi ba yung tao. Pero yung sa health, dito sa akin, diba? So yung question, okay, Doc Willie, hindi na pandemic yung iba. So medyo alanganin ba? Oo. Pag ako, tatanungin ko si Tito Sen sa drug board, dun siya magaling. Sen Kiko sa agriculture, Walden Bello, saan ba siya magaling? Sa economics. So yun. Meron pa isa, ito, labasan na sama ng loob. Oo, pero okay lang Tinanong ninyo ng host, ready question Anong mangyayari kung iba ang presidente, iba ang vice president? What if iba naging presidente pero Senator Tito Soto, kung ikaw naging vice president at iba? Sabi ni Tito Sen, hindi ko naisip yon. Gagawin ko lang yon. Okay, nice. Next, tinanong si Senator Kiko, paano kung ikaw ang naging vice president at iba maging president? Sabi niya, I will work with it. Parang gano'n, kakayanin ko yan. Mag-uusap kami, ayusin ko. Okay. So, ready na ako Ready na ako magsagot. Paano ko iba president mo? Iba. Pagdating sa akin, wala. Nga. Next question, please. Di ba? Medyo lugi naman yun. Diba? Alam naman mag-raise ako ng hands. Pwede ko ba sabihin, pag ako vice president, iba president, relax na relax yung president? Wala siyang problema, hindi siya may impeach. Haba buhay niya. Gagawin ko lahat ng gusto niya. Diba? Hindi na ako kasi yung focus. Tsaka nakita nyo naman yung tanungan, ang tagal ng oras dun sa mga sitting senators. Pero okay na naman. Madalas nga may time to nakataas ako ng kamay Nakita nyo, nakaganon ako. Taas ako ng taas ng kamay, hindi ako tinatawag Pero okay lang naman. Dapat kasi may listahan. Ilang beses sumagot yung isa, ilang beses sumagot. Para medyo fair. Diba? Para medyo fair. Kasi medyo, siguro na rumble. Medyo mahirap. Okay? Marami pa natutuwa. Tapos may isang part doon nakakatawa. Isang part doon, mapapansin nyo, naka-side ako Hindi ako tumayo sa harap, naka-side ako. Tapos may nagsasabi, ba't tumatawa ka, Doc, sa taas?
Eh, nakakatawa eh. Bakit nakakatawa? Eh, banat ng banat si Professor Walden Bello. Kawawa naman yung dalawa, defend ng defend. Tapos, alam mo, pasok sa isip ko, gusto ko mag-butt-in eh. Sasabihin ko, kaya pala walang katahimikan sa Pilipinas eh. Dito nagpapatayan tayo. Di gulong-gulo yung audience natin. Eh, hindi kayo matatalino kayo lahat. Hindi kayo magkaayos dyan. Paano pa kami ditong mga mahihirap? Kaya ako natatawa. It's, di ba? Ay, nako. May isa pa doon. Naisip ko rin. Tungkol sa China, West Philippine Sea. Di ba? Malulugi tayo. Ganyan. Yung ibang kandidato sabihin, gegerahin natin yan. Hindi tayo. Gegera tayo. Yung iba, gegerahin natin dyan. I mean, syempre hindi tayo magpapatalo. Pero kung ikaw at kapitbahay mo nag-aaway, sa tingin ko hindi naman tama ang first instinct, gegerahin ko siya. Kasi pag ginera mo yung kapitbahay mo, baka masaktan siya, masaktan yung anak mo. Una-una, sinabi ko nga hindi ko diniin na hindi tayo magpapatalo. Hindi tayo magpapatalo. Pero tandaan mo, ang pinag-aawayan natin, hindi pride. Hindi to pataasan ng, ano ba yun, apog. Hindi to eh. Ang pinag-aawayan natin, yung West Philippine Sea, may 190 trillion cubic feet of natural gas. Ang dami doon. Energy yun. May 11 billion barrels ng oil ang magmumura. Tapos, 7% ng mga isda, seafoods nandun. Yun ang pinag-aawayan. Ang daming resources. Dapat makuha natin. Sino kaya mag-drill? China lang kaya mag-drill. Kaya maganda mag-work tayo kung 50-50, 60-40, 70-30. Kunin na natin yung mga oil. Dadaan mo doon sa Malampaya. Mauubos na yung Malampaya natural gas in 2027. Nag-aaway sa Russia, Ukraine. O, paano tayo tataas na ang presyo ng, ang mahal na ng, gas, di ba? Diesel, kano na? Sobra na mahal. Ito ang solusyon. Kaya dapat mag-usap tayo with China. Hindi natin pwede agad awayin. Pero, hindi ba tayo tatanga-tanga? Independent foreign policy. Tatawag tayo sa US. Sa US, ang daming mga armas, di ba? O, hingi tayo mga armas, hingi tayo helicopter, hingi tayo ng airplane. Di ba? Papalakas muna tayo. Hindi yung wala tayong dalaban at agad. Kailangan natin yung gas, yung pagkain, kausapin. Gusto naman ng China makakuha. Ang gusto naman nila, hindi tayo gusto nila makuha yung mga resources eh. Di ba? Gusto rin natin makuha, di paghatian natin. Sila may technology, tayo may-ari ng lugar. Mas mabait tayo, mas makukuha natin yun. Mahirap na ang Pilipinas, mas mayaman sila. Kaya sabi ko, gegera na tayo, ganito ba agad? Siguro yun ang pampadami ng boto, gera. Pero, para sa akin, diplomatic, makinabang, yumaman tayo, yumaman at hindi maghirap yung Pilipino. Yun muna una. Pero nagpapalakas na rin tayo, nagre-ready tayo. So, number 4, may mga bloopers ba? O, syempre, ako baka magka-blooper din ako eh. Pero nakaintindihan ko, may isa pa doon. Ang tinanong ano masasabi mo sa education? Okay, education. Next, ano masasabi mo sa education? Di ba, notes na ako. O, Doc Willie, ano masasabi mo sa internet at education? Di ba? Pagdating ng tanong sa'yo, iba. Sabi ko, ganun sige. So, anyway, yung sa away nila, yung mga bloopers at iba. So, for all of this, salamat po CNN sa iyo. Nagbigay sila ng mga chocolate. Pero it's really very stressful yung pagkagawa. Pero ako naman na-stress kasi alam ko. Hindi ko alam. Sabihin ko, hindi ko alam. O, di aralin ko. Ano problema doon eh. Diba? Ang point ko lang, kung ako gagawa ng debate show, ako gusto ko mag-host eh. May vlogger ako. Gusto ko ako mag-host sa mga ibang candidates. Ako mag-interview ng president. Dapat ilabas mo muna yung strength niya. Diba? Kay Sen Kiko, sa agriculture, sabihin mo muna. Tapos itong mga iba, bago mo tatanungin, ito, ano pa ba ang kaya mo dito? Diba? Hindi yung biglaan, ipitan, awayan, pampataas ng rating. Sa tingin ko, hindi ganun kaganda. Pero anyway, salamat po sa mga airtime. Sana nakakuha kayo ng konting idea kung bakit medyo kabado. Next namin ay sa Comelec Philippine Arena. Okay Philippine Arena tayo. Okay lang, laki-laki doon, pero konti lang naman makakapasok.
So, sasali tayo sa lahat dito. Thank you so much. At least may idea kayo sa nangyari. Salamat po sa panonood. Nood po tayo. At sana po makapili tayo ng tamang kandidato. God bless po. Stay healthy. Thank you.